Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Unbothered Queen. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Ito nga, kahapon nga napanood natin yung resulta ng kanilang closed door interview na talaga namang masasabi ko, oh my God, ang daming magagaling na kandidata talaga dito sa Miss Grand International. Syempre, nandiyan dyan na si Miss Colombia na talagang masasabi natin, favorite talaga siya at masasabi ko na hindi imposible na siya ang makasungkit ng corona ngayong taon na to. Nandiyan dyan din syempre si Miss Angola na kung performance ang pag-uusapan, she's a very strong sa kanyang performance level na with Miss Nigeria na talaga naman masasabi natin na isa din sa mga napipisil dito sa competition na to. And then nandiyan din syempre na nakikita nating magaling si Dominican Republic, yung kanyang performance level talagang masasabi mo na wow, umaariba ng bonggang-bongga. Hindi rin nagpapakabog ang pambato ng Indonesia, Myanmar, Thailand na talaga namang masasabi natin consistent pagdating sa botohan. Performance naman ang inilalaban ni Miss Lau dito sa competition na to. At hindi lang yon, nakikita din natin na talagang mukhang dark horse candidate itong si Miss Puerto Rico dito sa competition ng Miss Grand International. I love yung beauty ni Miss Paraguay pero hindi ko alam kung papalo si Paraguay. Gusto ko din syempre si Miss USA. Si Miss USA talaga, iba talaga yung pinapakitang ganda. O may eksena din ng bonggang-bongga kahapon si Miss Russia na talaga naman kahit hindi mo tinatanong ay daldal siya ng daldal. Kung tutuusin, maraming kandidata dito talaga na masasabi mo na ayaw magpakabog. Kumbaga, unstoppable queen ang mga candidates dito sa Miss Grand International. Kasi syempre, lahat sila ay gusto manalo. Pero ang tanong, kamusta nga ba si Miss Philippines? O, di ba? Si Miss Philippines, ang masasabi ko kay Nikki Demora, ang ating pambato ngayon dito sa Miss Grand, kakaibang queen siya. Siya yung masasabi ko, unbothered queen talaga. Alam mo kung bakit ko nasasabi yan? Kasi si Nikki kasi siya yung tipong kahit yung iba ay nakikipagbakbakan na ng bonggang-bongga, siya ay kalmadong-kalmado lang sa kanyang mga eksena. So marami na nagsasabi sa kanya, nako, hindi maganda yung styling, nako, yung hair niya, laging gano'n na lang yung ayos, ando doon din, nako, walang energy kapag rumarampa. Kumbaga, nakukumpara talaga si Nikki sa mga previous na girls natin na ipinapadala dito sa Miss Grand, na talagang masasabi mo palong-palo. Pero ano nga bang ino-offer talaga ni Nikki Demora dito sa competition na to? At bakit ganito siya kakalmado sa kabila ng lahat na ng tao ay naaalarma para sa kanya, di ba? So sa closed door interview niya yesterday, kung mapapansin ninyo, she's a very calm lang yung the way kung paano niya sagutin yung question, and then she kebs niya kung hindi siya nakapasok do sa loob ng closed door interview talaga na napili, and then plus nandoon siya na maganda kung paano sumagot itong si Nikki Demora, na itawid naman niya ng maayos, na i-deliver naman niya kung ano yung gusto niya sabihin, katulad ng pagiging independent woman niya. Ayun kasi yung gusto niyang iklaro dito, yung pagiging independent woman, di ba? So yun, so ngayon ang tanong dito ay gusto nga ba talaga siya ni Mr. Nawat? Kasi sa ine-eksena dito ni Nikki, sa previous na ipinadala natin sa Miss Grand, yung mga kandidata natin noong palong-palo na pero ginawa lang runners-up. So, si Nikki pa kaya na parang hindi nag-e-effort ng energy niya. So, yun. So, marami talagang naaalarma para kay Nikki dito sa pambato natin dito sa Miss Grand. Kasi, yung laban natin sa Miss Grand. Kasi nga, naniniwala tayong lahat kay Nikki na siya na ang tamang girls, or ito na talaga yung the best girl na para makuha natin ang Golden Crown. Kasi yung beauty na ino-offer talaga ni Nikki ay kakaiba. Plus nandoon yung styling na ipinakita niya sa Pilipinas, talagang this is it na. Pero pagdating nga dito sa Miss Grand, medyo nakakadismaya yung kanyang
performance. Nakakadismaya yung ipinapakita niya. Pero dapat nga ba talaga tayong madismaya? Okay. So, ako para sa akin, first, hindi. Kasi syempre iba ang Nikki Di Mora. Tatak Nikki to kung ano man yung binubuo niya ditong signature na ipinapakita niya dito sa Miss Grand. Yung kanyang rampa na sinasabi ninyo na kulang sa energy, hindi palong-palo, alam naman natin ng Miss Grand, hindi natin alam kung tatama nga ba or papasok nga ba sa banga kung ano ang ipinapakita niyang performance level dito sa competition. To be honest, ako para sa akin, talagang 50-50 talaga. Talagang sinusugal na natin tong yung mga performance na ipinapakita ni Nikki. And then we don't know kung ano ang magiging resulta nito dito sa Miss Grand. But nandoon ako, nire-respeto ko yung galawan ni Nikki dito kasi kung iisipin mo, she wanted to something new para sa laban niya sa Miss Grand. And then, sana ma-accept natin na this is Nikki Di Mora. Hindi to Samantha Bernardo, hindi to Samantha Panlilio, hindi to si Papa Rolls siya na talagang masasabi natin yung mga caliber nila ay to the highest level at kaya makipagpukpukan sa mga girls dito sa Miss Grand. So, may chance pa ba tayong manalo dito sa Miss Grand sa ipinapakita ni Nikki? Tulad nga na sinabi ko, talagang sugal to na hindi natin alam kung talagang yung galawan pa niya ay papasok sa panlasa ng organization. So, 50-50 tayo dyan. Pero nandoon na dapat tumaya tayo kay Nikki kasi lumalaban si Nikki. So, ganda, yes, may laban si Nikki pagdating sa beauty. In fairness naman, sa lahat ng kandidata talaga na lumalahok dito, siya talaga yung masasabi mong fresh overload. Kahapon kung mapapansin mo, sa event nila, di ba nagkaroon sila ng preliminary closed door interview dito sa Miss Grand yung morning. Halos tumagal yun ng 4 hours tapos nasa last batch pa siya. So kung iisipin mo talagang ngaragan, sobrang panis na yung beauty ng iba, di ba? So pagdating doon sa gabi, sa kanilang gala at saka sa Voice Grand, iba talaga si Nikki, grabe. Fresh overload ang ipinakita niya doon, lalo na yung romampa siya. Siya talaga yung energy niya ay consistent. Hindi man sasabihin natin na umaarangkada, pero talaga mula doon sa pagiging fresh overload niya, nakitaan mo talaga si Nikki na sobrang grabe ang fresh ng itsura niya. And positive mindset. Hindi mo makikita na parang, ay nako, dismayada ako sa performance ko doon sa interview. Wala siyang ganong eksena. Unbothered queen siya. Kahit na sinasabi pa nung lahat na, nako, medyo mahina talaga laban ni Miss Philippines, pero siya no. Ando doon siya sa sa onset niya na this is my game and this is my fight and this is what I want. O, di ba? So, nandoon siya, lumalaban pa rin at fresh overload. Ayun nga lang, tulad nga ng sinabi ko, susugal ka talaga kay Nikki kasi hindi mo nga alam kung ang lahat ng ginagawa niya ay oobra ba sa organization na to. Kung lahat ng ginagawa niya ay pasok nga ba sa panlasa ng organization. Kaya, nandoon yung takot mo. Kaya nasasabi ko na 50-50 talaga yung laban niya dito. Ako, nandoon na lang ako sa momento na hintayin natin na magkaroon ng resulta yung competition na to. So, hinihintay ko yung announcement talaga ng preliminary competition sa darating na finals night and then doon magkakaalaman. And then, inaabangan ko din kung ano pa yung ipapakita ni Nikki sa competition, sa darating na preliminary competition kasi talaga doon kailangan magpasabog siya ng bonggang-bongga if she wanted to enter to the top 10 talaga. So, naniniwala naman ako na kaya ni Nikki yun, ilusot yung sarili niya sa top 10. But let's see, tingnan natin kung ano yung game niya na ipiprepared para sa preliminary competition. I trust her now more than before kasi now parang naiintindihan kong maigi kung ano yung laban na inilalaban niya dito. Yes, nandoon na may pagkadismayado doon sa performance na kasi yung level, yung energy, pero kasi ito yung gusto niya eh. So, ito yung kailangan natin suportahan sa kanya. And then, hindi ako aalis doon sa sistema ko na, sige, itayan natin yan. Kasi mukhang kaya naman ni Nikki.
Iba kasi yung ino-offer ng beauty ni Nikki, hindi lang siya maganda. Nandoon talaga na sobrang ganda niya. O, di ba? Kung iisipin mo, sobrang ganda niya. And then, nandoon na kahit pa ngaragan silang maghapon, hindi na papanish yung beauty niya. Ando doon pa din na hindi mo nakikitaan na parang, nako, baksak na yung energy niya, nako, baksak na yung beauty niya. Hindi mataas ang energy ni Nikki Dimora, pero consistent yung pinapakita niyang energy na ibinibigay niya dito sa Miss Grand. Hindi to the highest, hindi to the lowest, kundi limit lang, level lang ba. Hindi siya yung parang sasabihin mo na, ay nako, palong-palo ako tapos mamaya baksak na yung energy ko. And then, plus nandoon, nakikita ko malakas din yung resistensya ni bakla. Hindi nagkakasakit, saka tuloy-tuloy lang siya. Hindi ko nga siya nakitaan na tinatamad. Nandoon lang siya sa sistema niya na go, go, go. At magandang attitude to na ipinapakita niya dito sa organization. So, isa tong magandang halimbawa na masasabi mo, oy, may chance pa rin ang Philippines sa competition na to. Not to the saying na mag-hope kayo, pero ando doon kasi na nakikita mo yung sistema ni Nikki na inilalaban niya dito sa competition. And then, hinahayaan niya lang na knockdown yung lahat. And then, siya tuloy pa rin yung eksena niya, di ba? So, kiber niya kung pumalo si Indonesia, kiber niya kung pumalo si Colombia, kiber niya kay Dominican Republic, kiber niya sa mga front runner dito. Di ba sinabi niya nga sa interview niya, hindi siya na-alarma sa mga front runner, na-alarma siya doon sa sarili niya kung paano niya ilalaban yung sarili niya sa competition. So, ibig sabihin, nandoon siya sa unbothered queen talaga siya. Hindi siya natitibag ng kahit sino at hindi siya nagpapatibag sa competition na to. Kahit na nina-knockdown na siya, andoon pa rin na nakatayo pa rin ang Nikki at tumatayo pa rin ang Nikki at lumalaban pa rin ang Nikki, di ba? Kahit sabihin mo ni-knockdown na siya ng mga frontrunner sa sobrang galing neto sa mga eksena dito sa competition, but she's a good attitude talaga na masasabi mo na wow, Nikki, nakakabilib. At doon ako bumibilib kay Nikki kasi kahit nina-knockdown na siya, dead ma siya. Kahit ang dami na sinasabi sa kanya, unbothered siya. So, wala siyang kinakatakutan. Dead ma siya sa mga sitwasyon at dead ma siya sa kung ano yung gusto na mangyari sa kanya nung iba. So, nandoon lang siya sa posisyon niya na kung ano ako, ayun yung ilalaban ko. At nagpapakatotoo. In fairness naman sa kanya, hindi siya nagpapaka-fabulous, hindi siya tawag dito, yung pilit yung galawan, hindi rin siya yung trying hard. Nandoon siya sa part niya, kung gusto mo ko, gusto mo ko. At yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi talagang to the level na so yung laban niya. So, kayang manalo ni Nikki? Yes, kayang manalo ni Nikki sa paraan na alam niya. At yun yung pagkatiwalaan natin sa kanya, yung paraan na alam niya. So, ngayon, kung ano man yung maging resulta neto, wala naman tayong magagawa. That is a competition. Basta ang alam ko, nakita ko inilaban ni Nikki ang competition at talaga naman masasabi ko, consistent ang pinapakita niyang galawan, consistent yung energy na binibigay niya, and then consistent siya sa attitude na pinapakita niya sa lahat ng tao dito sa competition na to. And I think, ayun yung key niya para makuha niya ang corona ng Miss Grand International. Hindi pa tayo sigurado sa corona, pero nandoon ako na sigurado ako na lumalaban ang Nikki Dimora sa competition ng Miss Grand International. And then nakikita ko na hindi mo siya basta-basta matitibag o magigiba ng ganun-ganun lang dahil talagang masasabi mo buo ang loob niya sa competition na to. Hindi man siya ganun katap at hindi man siya ganun kagaling, masasabi mo na may laban si Miss Philippines sa paraan na alam niya. So, yon. So, kayo ba guys? Ano guys ang na-obserbahan ninyo dito kay Nikki Dimora? Tingin ba ninyo, unbothered queen nga ba ang ating reyna dito sa competition na Miss Grand International? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. And
And then gusto ko lang din sabihin sa inyo na patuloy lang tayong sumuporta kay Nikki Dimora at wag natin siyang iwan sa kanyang laban dito sa competition dito sa Miss Grand International. So yun guys, maraming salamat. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, syempre hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Syempre, see you later. See you tomorrow. Paalam. Thank you, guys.